Sa halip na personalin at ituon ang investigasyon sa mga taga-suporta ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, nananawagan ng ilang eksperto na unahin sa 20th Congress ang mga mas mabibigat at totoong problema ng bayan gaya ng online gambling, child exploitation at iba pang krimen na patuloy na lumalala. Narito ang report ni MJ Malihar. Asahan na raw ang pagbabalik ng House Quad Committee o Quadcom sa paparating na 20th Congress. Matatandaan na simula Agosto 2024 na mag-umpisa ang Quadcom sa investigasyon sa ugnayan ng Pogo, extrajudicial killings, money laundering at illegal na droga, pati na ang drug war ni dating Pangulo Rodrigo Duterte. Bukod sa Quadcom, nabuo rin sa 19th Congress ang Tri-Committee o Tricom na tumutok naman sa issue ng fake news. Sa halip ng mga pangunahing pinagmumula ng maling impormasyon, ang naging sentro ng investigasyon ay mga content creator at influencer na kilalang taga-suporta ni dating Pangulong Duterte. Para sa political analyst na si Professor Malu Tiquia, wala namang resulta ang mga nabanggit na investigasyon. Imagine mo yung cost to the Filipino people itong 4 o 5 hearings ng Tricom. At the end, walang legislation. At the end, parang pinatawad. Ilang personalidad ang pinatawad ng show cause orders at contempt citation sa gitna ng mga pagdinig na ayon kay Professor Tiquia ay hindi investigasyon kundi tahasang anyo ng panggigipit. So ano yun? Sound bites at pinapainit lamang ang sitwasyon. Sa halip, iginit ni Tiquia na dapat ilaan ang oras at resources ng Kongreso sa mga totoong issue na may direktang epekto sa buhay ng mga Pilipino at hindi sa mga investigasyong may halong personal o politikal na motibo. Marami pang issues. Ang PIGO nasa online, ang child pornography nasa online, ang sexual trading nasa online. Ang dami-dami niyan na kailangan pagbigyan ng panahon. Ayon sa Department of Justice Office of Cybercrime, umabot sa 284,000 ang kaso ng online sexual abuse at exploitation ng mga bata ang naitala sa bansa noong 2020. Tumaas ito ng 260% kumpara noong 2019 at karamihan sa mga biktima ay ginamit sa sexual content kapalit ng pera. Tinukoy rin ng mga international organization ng Pilipinas bilang global hotspot sa online child exploitation. Git ni Tiquia, ang mga pagdinig sa 20th Congress ay dapat nakatuon sa pagresolba sa mga nabanggit na problema, imbis na gawing personalan at usigin ang mga suporter ng kanilang kalaban sa politika. So ako ang tanong ko, bakit parati ang mga Duterte ang iniipit nyo? Lalo na yung mga supporters. May right ang taong bayan magsuporta kahit kanino. Pero pag supporter ni Duterte, talagang iniipit. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, MJ Mondihar, SMNI News.